Okay, this morning ay magpatuloy po tayo sa pag-aaral natin sa ating 1689 London Baptist Confessions of Faith. At we will try to cover the 2 chapters today. And then after that, ay meron na lang tayong kukonting mga chapters to discuss sa ating pong long series dito sa Revisiting 1689 London Baptist Confessions of Faith. At sa pagkakataong ito ay pag-aaralan natin ay yung Baptism and Lord's Supper. Actually, yung susunod na chapter ay chapter about baptism. And then next chapter would be Lord's Supper. Parang ito yung pinaka-introduction niya. But ang gagawin ko ngayon, we will be looking at chapter 28. And then we'll proceed to chapter 29 para makover natin dalawang chapter kagad. Ano? So yun pong ating magiging discussion ngayon, and I'll try my best to finish on time para we have time for our questions and answers. So, chapter 28, let's proceed to this. This actually is the briefest of the 32 chapters of our Confessions of Faith. Paragraph 1 and 2, dalawa lang paragraph itong chapter 28. Basahin natin. Ang bautismo at ang banal na hapunan ay mga ordinansya na maliwanag at makapangyarihang itinatag ng Panginoong Hesus na siyang tanging tagapagbigay ng kautusan. Ang mga ito ay dapat ipagpatuloy sa kanyang iglesia hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mga banal na ordinansyang ito ay dapat lamang pangasiwaan ng mga nararapat at tinatawag na gumawa ng gayon ayon sa utos ni Kristo. So, meron tatlong bagay na gusto kong talakayin natin sa kabanatang ito. First, we will be looking at the meaning of the ordinances, and then the nature of the ordinances, and the administration of the ordinances. Now, as to the meaning of the ordinances, gusto ko lang sanang bigyan natin ng pagkakahambing o ano ba yung pagkakaiba, what is the difference between sacrament and ordinance? So siguro sagutin natin kasi po pagka binasa nyo yung Westminster Confession of Faith 1647 and then yung Savoy Declaration 1658 yata, if I'm not mistaken, 1658, medyo dumudulas na sa memory ko yung mga dates, no? So ulitin ko yung Westminster Confession of Faith, ito ang Confession of Faith ng mga Presbyterian na sinulat noong 1647. Pero ulitin ko rin na bago isinulat ang Westminster Confession of Faith, meron ng First London Baptist Confession of Faith, 1644 yan. So, 1644, 1647, after 3 years, naisulat ang Westminster, Presbyterian yan. Then, naisulat ang Savoy Declaration. Ang Savoy ay isang lugar yan. Yung Westminster po ay isang lugar yan sa London. So, bakit nyo narinig, but Westminster, Savoy. Yung Westminster, isang lugar yan sa England. Yung Savoy, isang lugar din yan. Kaya sinasabing Savoy, kasi doon ginawa sabihin na natin yung Confessions of Faith. So, sinulat yan ng mga Congregationalists. Pag sinabing Congregationalists, mga Paedo-Baptist ito. Ibig sabihin, pareho rin halos ang Presbyterian pagdating sa kanilang practice. Pero pagdating sa church government, nagbago ang kanilang pananaw, naging independent ang mga churches, kaya tinatawag silang mga Congregationalists. Savoy Declaration. And then, sinulat ang 1689, 1677. Actually, bago mag-1677, unang isinulat, kaya siya isinulat dahil para sagutin din yung ilan sa mga differences ng Westminster and then Savoy Declaration sa issue ng baptism at saka sa church government. Kaya napilitan ng mga
primers o mga forefathers natin na sumulat uli at i-improve yung 1644. Nagkaroon ng Second London Baptist Confession of Faith, 1657, pero hindi siya na-publish, no? Kasi merong problema nung panahon na yon sa Europe, merong mga persecution, at may mga intolerance na nangyari. Pagkatapos, ay 1689 na i-publish ito. Kaya tinatawag siyang 1689 Baptist Confession. So, sa Savoy Declaration at saka sa Westminster, ginamit nila sacrament. Pero pagdating sa Baptist Confession of Faith, ginamit ay ordinance. Pero gusto ko lang ipaliwanag kasi sa tingin ko wala namang mali na gamitin ang sacrament at marami rin sa ating mga kapatid sa mga theologians sa Reformed Baptist community, they are not looking at the term sacrament as something negative or bad. But dapat lang ipaliwanag kung ano talagang meaning ng sacrament. Sacrament is a military term, sacramentum from the Latin, meaning an oath. In religious idea, it is tangible signs and seals of God's invisible grace, promise to His people in the gospel. So yun pong ibig sabihin. When you talk of sacrament, sacrament is an oath. No? Isang military term na ginagamit yan ng mga military na nagbibigay sila ng kanilang oath o oath of allegiance, oath of loyalty to their government, to the emperor, no? But in the religious idea, ito ay tangible signs, na parang oath din siya, na merong nakikitang tanda ng na para sabihin na merong nangyaring biyaya sa buhay ng isang tao, nating lahat, ng mga nanampalataya kay Kristo, isang invisible grace na dumating sa atin. So, yung ordinance naman is a practice established by the authority. In religious sense, such authority is Christ, the head of the church. So, kung titingnan natin yung maigi, meron silang pagkakaugnay sa isa't isa. Sapagkat dapat tingnan natin yung baptism and Lord's Supper as sacrament because it is an oath, it is a tangible signs na merong ginawa ang Diyos sa buhay natin, kaya tayo nagpa-practice nito. And at the same time, it is an ordinance because we are following the authority. We are following Christ na siyang nagsabi, gawin natin ito. Ito mga bagay na ito bilang pagpapatuloy na siyang tanda ng isang tunay na iglesia ng Panginoon. So, yan ang dapat natin. Ngayon, kaya ako sinasabi na dapat natin liwanagin sapagkat pagdating sa Roman Catholic, medyo nag-iba ang concept ng sacrament. No? What is Roman Catholic concept of sacrament? Sacraments are efficacious signs of grace, instituted by Christ and entrusted to the church by which divine life is dispensed to the recipients. So dito man nagkakaroon ng pagkakaiba pagdating sa pananaw. Pagdating sa pananaw, ang mga kaibigan nating Roman Catholic, no? Hindi man ito alam ng mga ordinaryong Roman Catholic people, pero alam ito ng mga siyempre ng mga priest at ng mga religious leader, ng mga leaders sa Roman Catholic Church that yung sacrament, efficacious signs of grace. Ibig sabihin, pagka ginagawa yung sacrament, mayroong nangyayaring infusion of grace. May nangyayaring infusion, mayroong dumarating na infusion ng grace, no, na di-dispense doon sa mga recipients. Kaya nga, napakahalaga sa kanila ang lahat ng, kaya meron silang tinatawag na 7 sacraments. So, sino sa inyo nakakaalala ng 7 sacraments sa Roman Catholic? Ha? Meron ba? 7 sacraments. So, 7 sacraments, ano yan? Baptism, ano pa? Confirmation, yung confirmation, yung kumpil, kung tawagin sa Tagalog, di ba? Eucharist, ano pa? Matrimony, right? Yung kasal, kaya dapat ang kasal ay gagawin sa simbahan. Kasi sacraments yun eh. Kapag nilabas mo sa simbahan yan, masisira yung 7 sacraments. So, ano pa? Extreme unction o yung tinatawag na anointing of the sick, no? And penance o yung tinatawag na reconciliation, yung penance, no? Or yung penance, yun yung mga nangungumpisal ka sa pare, di ba? Pagka meron kang kasalanan at sasabihin ng pare sa iyo, ang kasalanan mo
medyo magaang, tatlong ano lang yan. Tatlong Abaginoong Maria, no? Oo, medyo mabigat-bigat, no? Ay medyo dami-damihan mo, no? Ang yung mga prayer, di ba? Siguro naranasan naman ng iba sa inyo yan, ano? Na mangumpisal, ano? Ako naranasan namin yan doon sa ano, kaya lang siyempre sa dami ng sinasabi ng pare, nakakalimutan ko rin. Ako kung ilan yung mga dapat kong idasal. So, meron pa yung tinatawag nilang holy orders. Ang holy orders, ito yung mga posisyon mula sa archbishop, mga pope, 'di ba? Yan holy orders yan, archbishop, bishop and priest, mga holy orders. So yan ang 7 sacraments na sinasabi nila. At yan ay they believe that sacraments are effective ex opere operato. Ibig sabihin nun, that grace is conferred by the act itself. So, there would be no infusions of grace without the act. So, halimbawa, pag dinala na yung baby sa bahay, sa bahay, sambahan. Okay. sa simbahan, doon lang magkakaroon ng infusion. So, there would be no infusion of grace. So, kaya mahalaga pagka kinunpil o kaya yung kinasal, may infusions of grace doon. Kasi part yan ng sacrament. Ex opere operato. Ibig sabihin, at that very point in time, may grace na darating. Yun ang isang malaking problema, kaya hindi natin pinaniniwalaan yung concept na yan. Pero kung mananatili tayo doon sa ibig sabihin ng salitang sacrament, concept na it is an oath, no, it is a visible sign of an internal or invisible grace na dumating sa buhay natin, there's no problem with that. Okay? Now, however, ang mga forefathers natin, they use the term ordinance. So, just to emphasize that we are following orders. We are following God's order. So, the meaning of the ordinances, pangalo, ang punto rito, pagdating sa ordinances, careful study of the Word of God demonstrates that Christ has authoritatively given 2 ordinances only. Namely, baptism and Lord's Supper. Or 2 sacraments only, namely baptism and Lord's Supper. Now, may mga ilang baptist na gumagawa naman na dinadagdagan nila yan. Yung tinatawag nilang foot washing. So sinasama nila yung ordinansa ng paghuhugas ng paa. Pero kung titingnan naman natin sa Bible, ay wala naman tayong makikita na inutos na hugasan ang paa ng isa't isa. Dinemonstrate ni Jesus Christ yung paghuhugas ng paa sa kanyang mga alagad para ipakita ang halimbawa ng pagiging alipin, ng pagiging servant. Ito ay mark of servanthood. It is not an ongoing ordinance that should be practiced by the church, no? But it is a mark. It is an example of ng tinatawag nating servanthood. Si Jesus Christ, na sa kabila ng kanyang pagiging Diyos, sa kabila ng kanyang pagiging Panginoon, nagpakababa siya para sa gawain ng pagliligtas, at ang kanyang pagpapakababa, dinemonstrate niya in many ways, no? At isa na dyan, ay yung ginagawa ng isang alipin sa mga bisita na hinuhugasan ng kanilang mga paa. Na pagpapakita rito sa atin, mga kapatid, na sa iglesia ng Panginoon, walang pataasan, walang patalbugan, no? Walang superior, no? Sa iba't ibang sa bawat kalalagayan, kundi ang bawat isa ay tinatawag na maging alipin ng isa't isa, maging servant. We serve one another, we love one another, we pray for one another, we correct one another, we exhort one another. So yun po ang dapat na maging attitude nating lahat. Sapagkat pinakita yan ng Panginoon. Now let's go to the nature of the ordinances. So the confession states that these ordinances are of, positive institution. Di ba yun ang term na ginamit sa English? So yung term na positive refers to that which might not necessarily be inferred from the law of nature or the perpetual moral law, yet it is
plainly and formally instituted by our sovereign Lord. The point is, it is God Himself who instituted these things. No, it is God Himself. It is not a creation of man's imagination. It is not a tradition na pinapas lang sa atin, no, galing sa mga ninuno natin. It is God Himself. So, dapat clear yan sa atin. Unang-una, these ordinances are not just described, but prescribed. So, may mga, ito, mahalaga rin ito sa principle of interpretation ng Bible. Dapat ma-differentiate natin lagi yung tinatawag na descriptive at saka prescriptive. No? Descriptive, may mga dinidescribe sa Bible. When it is described, we can get some principles out of it. No? May mga description, like si Jesus Christ, naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Descriptive yon. Hindi yon prescriptive. Ulitin ko ha, descriptive yon. Ibig sabihin, ang kukunin mo doon sa nabasa mong yon, ay hindi mo yung a-adapt na, maghuhugas din tayo. Alam nyo, minsan may nagtanong sa akin dito, no? Kasi daw mayroon daw sila napanood na kasal na doon sa kasalan, mayroon daw hugasan ng paa. Naghuhugas ng paa yung babae sa lalaki, at yung lalaki. Sabi niya, Pastor, pwede bang gawin, i-practice din natin sa kasal dito yon? Sabi ko, parang, hindi ko lang narinig yan eh. Bakit nila kasi daw yung paghuhugas ni Jesus Christ? Yun yung punto ko eh. Minsan, yung descriptive, ginagawa nilang prescriptive. Let us not do that. No? That's a description eh. Pagka descriptive, we get the principle. We get the principle out of that event. Pero pag prescriptive, gagawin mo yun kasi utos yun eh. Piniprescribe yun eh. Nakuha nyo? And Lord's Supper and baptism is not just descriptive. It is prescriptive. Okay? Matthew 28:18-20, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. So, makapansin natin na bahagi ng discipleship, ano yon? Baptism. So, yung pinaka-umbrella, make disciples. And then, paano ka mag-make disciples? Going, baptizing, and teaching. So, yun ang dapat na maging clear, ano? Ang make disciples ay going, baptizing, and teaching. No? So, dito, bahagi ng pagiging disipulo ng isang tao at ng pagtuturo natin sa mga tao ay ang bautismo. At gayon din naman yung Lord's Supper. Di ba? Sabi rito, now, as they were eating, Jesus took bread and after blessing it, broke it and gave it to the disciples and said, take it, this is my body. And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until the day when I drink it new with you in my Father's kingdoms. Okay? So this is prescribed. And then, these ordinances are to be practiced in the context of the gathered church. So it is not to be practiced during weddings. No? Ba't ko nabanggit yan? I have attended a wedding. At merong Lord's Supper doon. Totoo lang, hindi ako nagbibiro Pero ang nag-Lord's Supper lang yung yung mga kinasal. So, yung mga abay at saka nanganinong hindi naman. So, kasama ako sa parang kasama ako sa mag-o-officiate, dalawa kaming officiating minister. Hindi rin ako binigyan medyo nainggit ako. Now, so makikita natin, hindi ko alam kung ginagawa nilang parang 'di ba ngayon sa mga kasalan ngayon marami ng mga gimmick eh. 'Di ba sa mga kasalan? Nung araw napaka-simple lang naman ng kasalan.
Although noong araw, pagka kinasal ka sa baryo, ang handaan buong isang linggo. Di ba? Ganun eh. Kaya napakahirap pag kinasal ka sa probinsya eh. Talagang handaan yan, isang linggo, no? Pero ngayon, iba na, dami ng gimmick talaga. Meron ng mga kung ano-anong games, ang haba-haba, iba't ibang klase ng pictorial, no? At napakadaming gimmick. May mga games nung araw, wala namang mga games eh. No, may mga games na ngayon na, tapos ang mga naglilid pa sa mga games, mga bading na mga bastos, no? Kung ano-ano pinagagawa doon sa harapan. Ang dami ng mga gimmick. Kaya mag-ingat din tayo, mga kapatid, na makisabay sa mga ganyan. Hindi ko sinasabing masama yun. Ang sinasabi ko, ingat lang din tayo kasi minsan yung mga nakukuhang host, very un-Christian yung mga pinagagawa nila eh, no? At saka yung mga pinalalaro nila, no? Kung ano-ano, may mga kung anong kalokohan doon sa salita. Ang dami na. Pero dito, siguro bahagi ng paraan nila na para magkaroon ng bulaklak doon sa kanilang kasalan. Merong Lord's Supper. Pero hindi. Ito ay ginagawa in the context of the church. And even the baptism. That's why we have baptistry here. No? I don't mean to say na mali magbaptism sa mga swimming pool o sa mga beach. Pero dapat may gathered people. Andun yung church. Andun yung mga brethren. Hindi yung si pastor o yung ano lang nandoon. Hindi siya gathered church eh. Dapat nandun yung mga brethren, di ba? Para magwi-witness. Kaya nga, it's better na in a certain congregation, meron talagang ginagawa natin dito every Sunday, meron tayong pagka tayo may babaptize, nakikita ng lahat. So, yun po yung gusto kong sabihin. Hindi siya ginagawa sa conferences, sa camps, sa mga casual meeting lang na, oy, ang ganda ng ano ngayon ah. Ang ganda ng fellowship natin. Nabaptize ka na ba? Hindi pa. Baptize na natin. O yan. Parang ganyan, ano? So, may isang insidente lang sa Bible na nangyari yan, ano, na yung eunuch, pero it was on the apostolic time. Pero it should not be taken na para bang major practice na pwede namang gawin kahit saan pagka ang isang tao na feel niya na gusto niya na magpabaptize eh. Sige, kung saan na lang dyan sa ilat. No? Dyan. And then, these ordinances are perpetual until the second coming of Christ. Yun ang sinabi rin sa confession natin. And in 1 Corinthians 11:26, we can read, "For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death," that is, past event, "until He comes," that is, future event. So there is a coming day, mga kapatid, na wala nang baptism na mangyayari, na magse-celebrate. Diba? Baptism is a celebration of new life ng isang believer na nagbigay ng kanyang buhay kay Christ. No? Ngayon, ang ine-exhort sa atin, gawin natin yung ating tungkulin ng pag-evangelize, no? At pagbabaptize doon sa mga taong nagpakilala na sila ay mananampalataya. Ngayon, pero darating ang araw, matatapos na yon. There is no need to be reconciled to God. There is a need to be reconciled to God now because today is the day of salvation. One day, the last gospel plea will be made and embraced. So, yun sa Luke 13:25, may sinabi si Jesus doon na yung master of the house will arise and shut the door. Darating daw ang araw, darating na daw yung master of the house. At ang gagawin daw ng master of the house, isya-shut niya yung door. Sasarado niya na yung pintuan, wala nang makakapasok. No? So pagdating ni Christ, isasarado niya na rin ang pintuan sa lahat ng mga hindi nanampalataya sa Kanya. Wala nang pag-asa, wala nang pagkakataon pa. So tulad ng nangyari sa arko, nung itinayo ni Noah yung arko, ipinasok niya yung lahat ng mga hayop doon, dala-dalawa, pagkatapos, sinarado. Pag sarado, wala nang nakapasok, dumating ang malaking dilubyo, namatay ang lahat ng mga nasa labas ng arko. Same also is true pagdating sa kaligtasan. May panahon ng kaligtasan, today is the day of salvation. Darating ang araw, isasarado na ang pintuan at wala nang magkakaroon pa ng pagkakataon. So wala nang dapat magpatumpik-tumpik pa. Kapag narinig mo ng ebanghelyo, panampalatayanan mo na. So ganun din sa practice ng Lord's Supper.
'Di ba? Ano ba yung ginagawa natin sa Lord's Supper? We remember the Lord's sacrifice, 'di ba? It is an act of faith to remember Him till He comes. Pero pag dumating na si Kristo, nakita na natin siya ng mukha sa mukha for the second time, ang ating pananampalataya ay magiging nakikita na. 'Di ba yung pananampalataya ay hindi nakikita, 'di ba? Yan ang faith eh. Faith is not something that we see by our naked eye. Now, but we trust, we believe. Pagdating ni Christ, yung faith magiging sight. Katulad ng kanta na, "O Lord, haste the day when my faith shall be sight." Di ba? So magiging sight na. Okay? Kaya tapos na. Wala nang Lord's Supper. Meron sigurong piging, merong kain. Di natin alam kung anong gagawin doon. Maaaring may kasiyahan, pero wala nang, because nakita na natin si Jesus Christ. Okay? Actually, yung ginagawa natin every time na naglo-Lord's Supper tayo, it is an act of faith. Kasi we believe on something that, we believe on the event na hindi natin nakita eh. No? Wala naman nakasaksi sa nung si Kristo naghirap sa krus, pero pinaniniwalaan natin yon sa pananampalataya. Okay? Now, last, at binibilisan ko na para matapos na natin, punta tayo kagad sa sa chapter 29. Yung punto rito naman ay yung administration. Now, hindi naman masyadong paliwanag ito, no? Ang punto lang naman dito, the church elders are responsible for administering the ordinances. So, mga elders dapat. Now, in case of the absence of the elders, dito tayo magkakaroon ng pagkakaiba sa mga Presbyterian. No? In the case of absence of the elders, authorized men of the church should administer. Ibig sabihin, pwede naman na inauthorize ng church, mga ginagalang ng iglesia na siyang pwedeng manguna para sa Lord's Supper. Ang problema sa mga Presbyterian, hindi pwede ang isang hindi ordained. Paano pag may sakit? Di ba? Di ba? Postpone yung Lord's Supper. Paano kung ang sakit prolong? Postpone din ang prolong. Ang gagawin nila, mag-i-invite sila ng mga ordained mula sa labas. No? Okay. Kung ang dami ng kung, no? So I believe it is not being forbidden na pwede rin naman na mga pwedeng i-assign ng trusted ng elder or trusted ng church to lead and administer the ordinances. Okay? Naintindihan natin yan? Okay, mga kapatid. Now, let's go to the chapter 29. Sa chapter 29 ay pag-uusapan natin mismo yung baptism. We will be looking at the origin, the meaning, the recipients, and formula, the proper mode. Mabilis lang ito, sapagkat yung iba naman dito, pinapractice na natin at alam na rin naman natin. So, paragraph 1, pinag-uusapan niya ng origin. Ang bautismo ay isang ordinansya ng bagong tipan na itinatag ni Hesukristo sa taong binautismuhan. Ito ay isang tanda ng kanyang pakikisama kay Kristo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, at sa kanyang pagkakalakip kay Kristo, at sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Ipinapahayag din ito na ang binautismuhan ay nagbigay ng kanyang sarili sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo upang siya ay mabuhay at makalakad sa panibagong buhay. So dito, dalawang bagay ang dinidiscuss dyan, yung origin at saka yung meaning. Origin, it is rooted firmly in the New Testament covenant and perform in strict obedience to the command of Jesus to baptize disciples. So, again, tulad ng sinabi ko, the 1689 Confession of Faith, the Second London, was written to explain the side of the Baptists, why they are they disagree doon sa mga practice sa mga Paedo-Baptists, no? Sa mga Paedo-Baptist brethren natin, pag sinabi natin Paedo-Baptist brethren, ito yung mga nagbabaptize ng mga infant, no? Yung justification nila ng infant baptism, actually, hindi rooted sa New Testament. No? Hindi yan rooted sa New Testament. Kundi saan nila kinuha yan? Hindi yan pattern sa Book of Acts, wala tayong makikitang ganyan.
puro assumption ang sabi nila. Di ba, may nakalagay sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. You and your household. Ngayon sabi ng mga Faith Baptist brethren natin, diba, sa household, merong bata ron. May infant doon. Yun, assumption nila yun eh. Lagi bang ganun? Lagi bang may bata na maliit sa household? Pwedeng ang lalaki na nila. Naintindihan nyo? Assumption yun eh. Pero ang totoo, ni-root nila lahat yan. So that's why if you are, if you want to discuss that with the Faith Baptist brethren, you have to familiarize yourself with the covenant kay Abraham. Doon talaga nila kinuha lahat yan. No? Sa covenant kay Abraham. So doon kay Abraham, nila kinuha yan, hindi yung Jewish practice ng circumcision, na yung sinicircumcise yung mga bata, no? Na membro ng pamilya ng mga Israel, sinicircumcise nila yan para maging bahagi ng covenant. Sa tingin nila, yung baptism ng mga infant, yun yung namang katumbas sa New Testament. Ibabaptize mo para mapabilang sa covenant. Naintindihan niyo yun? Mapabilang sa covenant. Ang isang malaking problema lang natin, sa New Covenant, malinaw na lahat ng mga member ng New Covenant, Christian. Walang hindi. Lahat ng mga member sa New Covenant, mananampalataya. Kung yung mga batang yan, ay hindi mo patiyak na Christian yan. Kaya lang, ina-assume mo na darating ang araw, magiging Christian, ibabaptize mo. Paano kung lumalabas na nagkakaroon ng problema? Kasi saan sila kabilang? Saan covenant sila kabilang? New Covenant ka mo sila kabilang. Kung kabilang sila sa New Covenant, ilalabas niyan sa New Covenant, mayroong mga unbeliever. Because later on, maaring may mga hindi naging Christian na mga bata na nandyan. So yun ang problema natin. Pero ang malinaw sa Bible, na lahat ng practice natin ng baptism ay rooted sa New Testament. Sa New Testament galing yan. Yung Matthew 28, isa na dyan, Acts chapter 2 verse 41, so those who receive His word. Nakita niyo yung sequence? Those who receive His word were baptized. And they were added that day about 3,000 souls. So sabi ng iba, bakit nabilang nila na 3,000 souls yung napabilang na-add sa church? Kasi nga, 3,000 yung nabaptize. As simple as that, di ba? So, ganun lang yan. Okay? Now, the meaning of baptism, first of all, it is a sign of fellowship with the Lord Jesus Christ. Credo baptism, ang tawag sa atin ay credo. Sa mga Presbyterian ay peido. Galing sa salitang, di ba? Yung bata, no? Peido, no? Sa atin, credo. Pag sinabing credo, believers. Credo baptism root their practice as best they can. As best they can. Nilagay ko ba yan dyan? Ay, hindi ko ata nilagay. As best they can in the reality of one's possession of salvation. So, yung peido baptism is performed in the hope of future salvation. Ulitin ko Credo baptism is performed saan? Sa reality ng salvation na dumating sa isang tao. While peido baptism is performed in the hope, umaasa, na itong batang ito ay mag-i-embrace din ng faith ng kanyang mga parents later on. So yun ang isang malaking problema. Sisirain niya yung Acts 2:41, so those who received His word were baptized and were added that day about 3,000 souls. No? So remember, ang pagiging disipulo ng Panginoon ay pagiging tagasunod ni Kristo Jesus. Hindi umaasa na magiging tagasunod ni Kristo Jesus. So pag sinabi mo, ikaw ba ay disciple? Pag sinabi mong disciple ka, ikaw ay tagasunod ni Kristo. Tagasunod ng kanyang utos, tagasunod ng kanyang panukala, tagasunod ng lahat ng kanyang gusto, ng kanyang kalooban. Hindi mo pwedeng sabihin disciple ay
maaaring maging tagasunod. Hindi pwede yun, mga kapatid. Kasi pagka binaptize mo ang isang bata na hindi pa niya naiintindihan ng maraming bagay, sigurado ko, wala naman siyang naiintindihan. Paano siya magiging disciple? Hindi siya magiging tagasunod ni Christ. Magiging tagasunod ka lang ni Christ kapag naintindihan mo kung ano yung kalooban ni Christ. No? It is a sign of fellowship with the Lord Jesus Christ. Pangalawa, it is a sign of union with death and resurrection of Jesus. Ito pa, ulit-ulit naman na natin itong binabanggit. Romans 6:3-5, do you not know that all of us have been baptized into Christ Jesus? Were baptized into His death. We were buried, therefore, with Him in baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. For if we have been united with Him in a death like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. So nakita natin yung union, saan? Sa death and resurrection. Kaya nga yung baptism natin, immersion. Hindi buhos, no? Kasi yun yung talagang symbol, di ba? Death, nilubog, inahon, resurrection. Okay? A sign of forgiveness of sins. So, alam nyo, gusto ko lang ding liwanagin, bago ko ipaliwanag to ng konti, yung punto na yan. Hindi tayo naniniwala sa tinatawag na baptismal regeneration. No? May mga nagtuturo niyan. May ilang, of course, sa Roman Catholic Church, naniniwala sila sa baptismal regeneration. Kaya nga, sa 7 sacraments, bahagi yung baptism. At sa baptism, mayroong infusion of grace. Yun yung regeneration para sa kanila. So, at the moment, yun yung sinasabi ko kanina ng ex opere operato. No? Na at the very act itself, mayroong infusion. So, yung bata, dadalhin mo doon sa harapan ng pare, pagka siya ay nilagyan na ng tubig, di ba? Binubusan na ng tubig. May infusions of grace doon. Ex opere operato at that very moment. No? Yun yung regeneration. Pero meron ding ilang mga naniniwala dyan ng mga Protestant. Ilang Lutheran, and in fact, no? Even the great Saint Augustine, no? Believe on that. No? So medyo, si Saint Augustine, napakagaling na theologian. Makikita rin natin na hindi lahat ng magaling ay hindi nagkakamali sa tingin natin. Ha? So, may ganun din siyang paniniwala. Pero, ang punto ko, hindi tayo naniniwala dyan. Walang regeneration na nangyayari sa baptism. We believe that baptism is a symbol of cleansing and forgiveness of sin. Acts 2:38, and Peter said to them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Or, ibang translation, tama ay ganito, in the view to forgiveness of our sins. No? In the view to, yan ang sense talaga sa original. No? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, in view to forgiveness of sins. Acts 22:16, and now, why do you wait? Rise and be baptized and wash away your sins, calling on His name. Para kay Paul yan, nang sinabi na siya ay dapat ay i-baptize na. Kasi nga, di ba, nag-profess na siya ng pagkakilala niya kay Jesus Christ. Si Saulo pa siya noong panahon na yun. And then last, it is a sign declaring the determination to follow Christ as a lifelong disciple. In a real sense, believers are declaring in the waters, dito, that I now belong to Jesus, I am His disciple, I will go where He tells me to go, and be what He calls me to be. That's what it means to be baptized. So, dinideclare mo, Panginoon, sa iyo na ako. Ako na nasa ilalim ng iyong pagiging Panginoon. Kung saan mo gusto akong dalhin, doon ako. Kung anong gusto mong ipagawa sa akin, gagawin ko. Yon, no? So, kaya di ba sabi doon sa binasa natin kanina, it is a sign of the newness of life. Bagong buhay na.
Nung niresurrect tayo sa pamamagitan ng pagkilos ng Panginoon sa buhay natin at in-express natin yan through baptism, we walk in the newness of life. Okay? Now, paragraph 2 and 3. Sorry, paragraph 3 pala. Tama ba? Ang mga taong tanging nakapagpasakop sa mga ordinansyang ito ay yaong mga tunay na nagpahayag ng pagsisisi sa Diyos at pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon Kristo. And then 3, ang ginagamit sa ordinansyang ito ay ang tubig at dito ang mananampalataya ay binabautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sorry, hanggang 2 and 3 pala yan, ha? 2 and 3. Pangalan ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. So dito, ang binibigyang pansin ay, recipients or yung formula. Sino yung recipients? Those who have credible professions of faith in Christ. So, ito mahalaga to kasi marami ng mga nabaptize, pero hindi pala sila Christian nung binaptize sila. May iba na engganyo lang, no? Na magpabautismo. Yung iba, sinabi, sige, sinong gustong tumanggap kay Kristo? Taas ang kamay, taas. Sumunod kayo sa panalangin ito, sunod kayo, sumunod. Okay, bautismo na, okay. Pero later on, hindi malinaw sa kanila yung ginagawa nila. Hindi malinaw sa puso nila, hindi na malinaw sa isip. At hindi rin nila ito naranasan sa buhay nila. Kaya makikita natin, pag sinabi nating dapat bautismo ka, credible yung profession mo. Kaya nga, di ba, ini-interview natin para maging, maintindihan, marinig natin, talaga bang niya inaintindihan niya yung gospel? Malinaw ba sa kanya yung gospel ng salvation? Kasi, disciple, pag sinabi mong disciple ka, may cause yan. No? Tagasunod ka na ni Kristo. Anong sinasabi sa mga tagasunod ni Kristo? Tatanggihan mo sarili mo. Papasanin mo ang krus araw-araw. Susunod ka sa Kanya. Ibig sabihin, handa kang mamatay para kay Kristo. Handa kang mamatay alang-alang sa pananampalataya mo sa Kanya. So yun ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano No? Hindi lang yan parang benefit na tinanggap mo si Kristo, punta ka sa langit. Kasi ganun madalas ang isip ng iba Pag nanampalataya kay Kristo, punta na ako sa langit. Regardless of anong klase ng buhay meron ako rito. No? Kaya, ang daming ganyan. Di ba, lagi ko na nga nakikwento sa inyo, may kapitbahay kami lagi. Kasi dating church ko, yung dating church, nasa gitna ng mga kabahayan yun. Mga tao ron, karamihan ng mga nakatira ron, naka-attend na ng yung mga DBBS, mga gawain ng mga bata. Kaya pag tinanong mo sila, kahit na mga malalaki na sila, saan ka pupunta pag namatay ka? Sa langit. Bakit? Tinanggap ko si Kristo sa puso ko. Pero hindi mo makikita nag-church yun. Pag may mga prosesyon, dala-dala kasama pa rin sila sa mga prosesyon. Kung kita mo, naka-implant sa isip nila, kasi nga, yun ang nailagay Kaya ako nanampalataya, kasi pupunta ako sa langit. Hindi, kaya ka nanampalataya kay Kristo, kasama ng pananampalataya kay Kristo, ay ang pagkilala na siya ang Panginoon. Kaya nga, di ba, sinasabi natin, Panginoon na tagapagligtas. Pag sinabi mo, Panginoon, handa kang magpasakop, handa kang sumunod, handa kang mamatay sa pananampalatayang tinanggap mo galing sa Kanya. Okay? Kaya yun ang ibig sabihin nun. These are not sign prospectively of the one being baptized. Rather, it is a sign actually of the baptismal candidate. Kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo, nanampalataya ka kay Kristo ngayon, ikaw ay dapat magpabautismo. Kung talagang kilala mo siya, na siya ang talagang kailangan ng buhay mo para sa kaligtasan mo at kailangan ng buhay mo para sa larangan ng pagsunod, dapat ka magpabautismo. No? Hindi yung hindi ka prospective, kundi you are actually candidate. No? Now, yung isa pang punto ron, yung Trinitarian formula is expressive of our union with the Triune God. Kaya binabaptize natin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yun ang sinabi sa Matthew 28. Now, ibig lang sabihin, nung naligtas tayo, meron tayong kaugnayan sa Trinity, sa Triune God. Meron tayong kaugnayan mismo sa Kanya. We have a relationship
or communion or union with the triune God. Yun ang dinidepict nun eh. Ngayon, may mga nagsasabi, ewan ko, narinig naman ninyo, di ba pwede namang i-baptize in the name of Jesus? Kasi may nakalagay sa Bible eh. Yung Acts chapter 2 ata yun. Kita ba? Acts chapter 2, chapter 8, verse 13, chapter 19, meron din doon na sinabi doon na binaptize in the name of Jesus. Pero ang katotohanan, pagka tiningnan natin, kung nilagay ko ba rito? Wala, hindi ko na ilagay yung praise na yun. Yung pag pinag-aralan mo ng maigi yun, yung praise na yun, ang ibig sabihin nun ay you are baptized under the authority of Jesus. Under the authority. Or in obedience or in association with Jesus. Meaning, when we are baptized, we declare our obedience and associations with Jesus. No? Kaya you are baptized in the name of Jesus. You are baptized in obedience with Jesus or in associations with Jesus. Such is not actually a formula. Such is actually a declaration of your union and obedience to Christ. But the right formula is in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay? And paragraph 4, last but not the least, na ako, pwede ko palang mabilisin din, dalawang chapter. The proper mode, by dipping or immersing into water. The word baptize, brethren, no? The word baptize is, anong meaning? Ano? What? Anong ibig sabihin ng salita? To immerse. Baptizo. To immerse. Now, yung ibang mga kapatiran natin, sprinkling. Ang Greek word niyan ay rantizo. Yung iba naman, like, yung ibang mga Methodist, di ba? Pouring. No? Ang Greek word niyan ay keio. Actually, yung rantizo saka yung keio, makikita nyo yan sa Bible. Meron yung term na yan. Pero never na ginamit yan sa baptism. Naintindihan nyo? Sprinkling. That's rantizo. Keio, that's pouring, bubuhusan. Yung mga term na yan, you can find that in the New Testament. Even in the Old Testament, yung tinatawag na Septuagint, the Greek translation of the Hebrew Bible. No? But, never ginamit yan in the act of baptism. Ang ginamit na salita ay baptizo, meaning to immerse. No? Tinan nyo na lang tong punto rito. Oh. When Jesus was baptized immediately, He went up from the water. No. Si Jesus Christ pumunta doon, tapos binuhusan. No? Parang napakahirap na intindi. He went up from the water. And Acts 8:38 to 30. And He commanded the chariot to stop, and they both went down into the water, Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they came out of the water, how can we explain that in a way na papalabuin pa natin? No? Gawin yung salitang baptism, lumubog at umahon. Di ba? Hindi naman sinabi, at siya ay pumunta sa tubig at binuhusan. O kaya naman, ba't pupunta ka pa sa tubig? Pupunta ka pa sa tubig para buhusan. Kuha ka na lang doon at bubuhos sa ulo. Di ba? Kuha ka na lang doon sa, pwede na yun sa gripo. Kaya sa, may gripo na ba na? Balon. Oh. Bakit gano'n? Ibig lang sabihin, lumubog. Okay? So, dito na lang ako magtatapos para mabilis na tayo. So, susunod, isang paragraph pa. We are almost finished sa 1689. Malapit na. Okay, mga kapatid. Any comments or additional point? Yes, Alan. Mm-mm. Walang ano si Alan.
Yan, meron na. Wala. Wait. Mas maganda daw naririnig nung para... Ayan, meron na. Ayan. Bigyan natin ng ibang microphone. Hello. Ayan. Paano po natin i-deal o paano po nakaharapin ang mga pagkakataon na meron po tayong kausap na mga kapatid din talaga natin? Ang usapan lagi ay hindi naman ganun ka-importante ang bagay na yan. Yung mode po ng baptism. Hindi siya importante pagdating sa ating kaligtasan, sa ating pagkakaya sa iglesia, ating pagkakaya sa Panginoon. Paano kaya natin siya i-approach? Kinokorek ba siya dapat? O hinahayaan natin na lang? O parang tagapin lang natin? Ay, palagay ko dapat na ipaliwanag sa kanya, kung ikaw ay disipulo ng Panginoong Kristo, mahalaga sa iyo ang utos niya. Yun lang naman yun eh. Disipulo ka ba ni Christ? No? Mahalaga sa iyo. Kung sinasabi mo, wala namang kinalaman sa kaligtasan yan. Utos ng Panginoon yan eh. Para sa mga naligtas. Maliban lang kung hindi ka talaga ligtas. Kasi tatanggihan mo yung isang bagay na malinaw na inuutos ng Panginoon. Kung ikaw ligtas, handa mo sundin yung utos ng iyong Panginoon. Disipulo ka eh. No? Totoo yan. Hindi lang yan tinasabi ni Alan na yan. Naririnig ko rin yan sa iba. It's not, no big deal. Naririnig ko rin yan eh. No big deal. Meron pa nga iba sasabihin ako, I believe in Christ. I believe in the salvation, but I don't believe in the church. Something is wrong with you. No? Because there is no such thing as churchless Christian. If you're a Christian, you belong. You should be part and you should be added to the church. He who received the word, were baptized, and were added to the church. Yan. Okay, si Erlinda. Si Erlinda. Pastor, tanong ko lang po kasi 'di ba sa ordinances, once na isang believer nag-profess ng niya, faith niya. How about po yung mga kasi 'di ba by immersion? How about yung mga kunyari may sakit tapos hindi siya pwedeng i-immerse? Ano po yung Yun yung sinasabi natin na mga sitwasyon na hindi ordinaryo. No, hindi normal. Katulad ni Jesus Christ, yung kanyang katabi na nag-profess ng pananampalataya sa kanya. 'Di ba? Sinabi niya, ngayon din kasama kita sa paraiso, pero hindi niya sinabi, sige, dahil nanampalataya ka na, tatanggalin ka muna ikaw diyan sa krus at mabautismuhan sa Jordan River. Wala. So, ibig sabihin, wala nang pagkakataon pa. Ngayon, may mga tao na gano'n na nakaratay na sa karamdaman. Pag nilubog mo, baka mamatay para ng tuluyan yun doon. Hindi na natin gagawin yan. Doon natin ina-apply yung mga bagay na hindi ordinaryo. Kasi in a very ordinary way, kung pwede, hanggat kaya, no, ay dapat gawin ng isang tao. No? So, hindi ba tulad halimbawa, walang pinagkaiba yan, Yung iba, may sakit, nakakapunta rito dahil kaya naman nila. Pero yung iba hindi nila kaya eh. Kasi mas maaring nahihirapang maglakad, no? Maaring, 'di ba? Talagang hirap pumunta rito sa church. Hindi rin natin sila i-required na gawin 'yon. Sige, magpahinga ka na lang muna. Baka mabinat ka pa lalo eh. Pagdating mo rito eh. Parang ganun lang din naman 'yan eh. Pero kung kaya naman, no? Ano bang karamdaman mo? Medyo, pastor medyo masakit ang daliri ko. Kaya mo yung pumunta rito. Daliri lang yan eh. No? Pero kung halimbawa, hindi ako makalakad, pastor, kasi namamaga talaga yung paa ko sa iba yan. Hindi mo ka nang pumunta. No? Mahihirapan ka lang. Pastor, question lang. Kasi sabi ng mga Presbyterian kasi, nasa covenant of grace daw yung kay Abraham. So therefore, kaya daw nila pinapractice yung pedo baptism kasi yung covenant of grace, lahat ng covenants daw doon, same lang daw ang substance. Nagkaroon ng continuity kasi daw, nagbago lang daw yung administration ni Christ sa covenant of grace. So therefore, dapat may continuity yung bata doon. Nakikita kasi nila yung covenant of grace, isang substance lang.
Maraming So salamat. ano kaya sagot mo? Oo. Actually, yun naman ang laging paliwanag ng mga Presbyterian. Ano? May covenant of grace naman talaga sa Old Testament. No? Pero yung fulfillment ng covenant of grace si Jesus Christ. Di ba? At doon sa mga member ng covenant sa Old Testament, marami doon hindi Christian. Marami rin hindi talaga nagkaroon ng faith kay Christ. Marami rin talagang nagpakita. Kaya sinasabi sa Jeremiah, di ba, 31, na yung Old Covenant, binayolate ng mga fathers natin. Pero yung New Covenant cannot be violated because it would be written in the hearts. In the in the tablet of our hearts. And therefore, lahat na magiging kasama sa New Covenant people of God, Christian lahat, totoong mananampalataya. Hindi ko sinasabi, lahat ng membro ng simbahang lokal sa New Covenant, sa New Testament, ay Christian. Hindi ko sinasabi, lahat ng mga membro ng SGCC o anumang simbahang lokal dito sa bagong tipanan ay Christian. Sinasabi ko, sa bagong tipan na dinala ni Kristo rito, na pinulfill ni Christ. Lahat ng kasama doon, Christian. Mananampalataya. Kaya hindi mo pwedeng i-assume yung anak ay mananampalataya hanggat hindi siya nagpo-profess. Kapag ang anak mo, hindi siya mananampalataya, bata pa siya, wala pa siyang naiintindihan, wala lang gustong gawin, kundi umiyak kapag gutom, no? Humingi ng dede, o what? Tapos, i-assume mo, dahil babaptize mo, with the assumption or presumption that time will come, he will profess Christ, that's a very dangerous one. No? Kasi, doon natin sinasabi, ang Panginoon, meron siyang elect from the foundation, before the foundation of the world. At hindi mo pwede sabihin, ito na ang anak mo, siya na yung kabilang doon. So, may covenant of grace, totoo. Pero yung grace na yon ay applicable din sa mga mananampalataya doon. No? At samantalang sa New Testament, no, lahat ng membro ng bagong tipanan ng Panginoon ay lahat Christian. Lahat mananampalataya. Pastor? Yes, Pastor George, may tanong pa ako. Ang assumption ko sa paano binabaptize sa mga tao back then is either dagat or ilog, river or lake. Come again? River or lake ang baptism back then. Lawa. Lake. Sorry. Yung assumption ko doon paano sila na-baptize. Kasi hindi naman si farmer na prepared na pool nung time ni Senate yun, yung ni baptize ni Philip na Eunuch. Yung eunuch, yun. So, ang tanong ko, pag ang baptism back then ay either lake or ilog, dapat same rin sa atin. Dapat rin tayo, di ba? Dapat lake or river rin. Okay. Yun yung sinasabi ko kanina. We have to differentiate what is descriptive and prescriptive. The description, dinescribe na binabtize sila sa ilog. No? Pero it is not prescribed na dapat sa ilog lagi. Ang prescribe, dapat i-baptize sa water. Na i-immerse sa water. So yun yung sinasabi ko na differentiation ng description and saka prescription. Okay? Wala na? Ha? Kaya nga, oo. Ang punto doon, oo. Kaya nga sinasabi ko kanina pa, oh, basta malinis yung tubig. may tubig din dyan sa likod natin, pero tayo mag-baptize dyan. Okay na? Yes? May nagpapatanong lang po. Paano daw po yung sa civil wedding? Ano daw po yung take natin as Reformed Baptist Christian? Is it acceptable na yung professing Christians is mag-civil wedding pero yun lang, hindi na sila mag-church wedding? Ganun po. Okay, magandang tanong yan ha. Yun nga yung punto ko. Ang pagkakaiba kasi, kaya sinasabi ng Roman Catholic, dapat sa simbahan kasi bahagi siya ng 7 sacraments. No? Matrimony is part of the 7 sacraments. May infusion of grace. Pero naniniwala tayo na hindi naman kinakailangan sa simbahan. Bakit?
Wala namang infusion of grace kapag meron tayong kasalan. Ginagawa natin ang kasalan para gawing legal ang pagsasama at hingin ang pagpapala ng Diyos sa mag-asawang ito na sila ay magsasama. Hingin ang biyaya at ideklara sa mundo na sila ay mag-asawa na. So it is a public declaration and at the same time, ginagawa nating legal. Ibig sabihin, inaaprobahan ng ating legal government ang kanilang pagsasama. Pero, walang infusion. Walang infusion of grace. Kaya we don't believe na may na ito ay isang sacraments. So yun lang ang, kaya pwede ba magpakasal sa mga mayor, o kaya sa mga judge? I don't see any problem with that. No? Hanggat may lisensya sila. Pwede naman. Pastor, tanong. Paano yung mga nabautismuhan ng Trinitarian formula pero hindi naniniwala sa Trinity? Hindi, totoo yun. Kasi ang INC, binabautismuhan sila sa Trinitarian formula. Ang dating daan, binabautismuhan sila sa Trinitarian formula. Kahit yung mga oneness, Trinitarian formula din yun. So, papaano nagiging nai-invalidate yung bautismo nila bagamat ginamit nila yung Trinitarian formula? Invalidated na sapagkat hindi yung right formula ng baptism ang siyang mag-validate ng kanilang kaligtasan. The mere fact that their salvation is not right, their concept of salvation is not right, and their experience of salvation is not right, kahit na ang ibigay sa kanilang formula of baptism ay right, walang kabuluhan yan. Walang saysay yan. Para lang silang naligo at pinronounce ng tamang pronouncement pero walang nangyari. Parang walang pinagkaiba yan doon sa mga nagpapakasal ngayon ng alam niyo ba yun, yung mga, ano man tawag doon, yung binibili, tapos pagdating doon, magkapakasal, tapos may tawag doon Marriage for convenience, di ba? Yung, magpapakasal tayo, pagkatapos magde-divorce tayo. Nakakita nyo? So, ginamit lang nila yung legal, ginamit lang nila yung mga tamang formula, pero hindi talaga naging meaningful sa kanila yung kanilang ginawa. No? So, ganun lang din yun, ang sagot ko. Yes! Last na yan, si Ate Banji. Lumalabas, Pastor, na bago ka maligtas, you should be kahit po bata, child of sufficient discretion. Kinakailangan maunawaan niya. Tama po. Paano po yung mga kinuha na ng Panginoon? Halimbawa, anak po siya ng isang mananampalataya, pero bago po dumating yung ikapitong taon niyang kaarawan, kinuha na siya ng Panginoon dahil sa sakit o pandemya, pero hindi pa po niya, pero lagi po siyang naisasama ng mga magulang sa iglesia. Hindi pa nga lang siya nakarating dun sa sufficient discretion para i-acknowledge niya na siya ay tumatanggap sa Panginoon. Kasi po yung sa pinanggagalingan ko, in-acknowledge po namin yung child's dedication na ginawa din po ng Panginoon sa templo. Siya po ay i-dedicate. So, yun po yun. Ang tanong ko po, yung po bang mga anak ng mananampalataya na pumanaw dahil sa sakit, pandemya, na hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapag-profess, hindi po yung ligtas. Dahil po tayo credo baptism at hindi pedo baptism. Unang-una hindi natin kayang husgahan kung ano ang pagkilos ng Panginoon sa puso ng mga taong yon, kahit na ng mga bata, no? Na nakakapakinig ng salita ng Diyos sa Sunday school, nakakapakinig ng ebanghelyo, no? Dahil nadadala sila sa church o naituturo ng mga magulang sa kanila. No, hindi natin kayang husgahan na maaring nandoon siya sa kapahamakan o wala. No, yung punto ko doon, mga kapatid,
ang Diyos lang nakakaalam. Nasa kamay ng Panginoon yan. Pero hindi natin pwedeng sabihin, dahil hindi siya na-baptize, hindi siya nagkaroon ng profession in public, ay hindi siya ligtas. No, pwede namang hindi ka nagkaroon ng profession, pero ligtas ka. Pero, in a very ordinary and normal experience, dapat may professions na nangyari. Pero kung may mga ganong kaso, yun ang masasabi nating beyond ordinary. Hindi siya ordinaryong bagay. Ngayon, nasa kamay ng Panginoon yan. Kung naintindihan ba ng bata o hindi, may mga 4 years old na nakakaintindi na ng Ebanghelyo. Meron akong kaibigan na pastor na ginagamit ng Panginoon ngayon. 4 years old siya nung naging mananampalataya siya at malinaw sa kanya, sa isip at sa puso niya kung paano siya nakakilala kay Kristo. Si Ian Densham, kinuwento niya dito sa atin, 7 years old siya nung naging Christian siya. At malinaw sa kanya yon. No, ang point ko, hindi natin pwedeng, kaya nga tinuturuan natin yung mga bata ng Ebanghelyo Ngayon, siyempre, hindi natin alam kung talaga ano nangyari. Kasi walang profession na nangyari. Yung profession ay ini-expect natin yan sa sino man na siyempre ay matagal nang dumadalo at sa iglesia na mag-profess na sila ay mga mananampalataya. Magpakilala. Pero siyempre, hindi natin mahusgan kung ano yung kalagayan. Kaya nga, mahalaga yung pagtuturo sa mga bata. Ngayon, yung binanggit nyo na rin kasi yung child dedication, no? Gusto ko lang liwanagin yan. Kasi kahapon, nagkaroon din ng child, yung apo ko, may dinedicate. Now, gusto ko lang liwanagin na yung child dedication, hindi siya bahagi ng practice ng church, dapat. Kundi ito ay isang klase ng ito ay pagpapasya ng mga magulang, no? Na ginagawa nila para sa anak. Pero dapat ipaliwanag na yung dedication, hindi ibig sabihin na yung bata na dinededicate ay nagiging kakaiba sa lahat ng mga bata, no? Kaya yung salitang dedication doon, ang ibig sabihin ay prayer. Prayer for the child and prayer for the parents, no? Kasi pag ginamit natin yung salitang dedication at magiging biblical tayo, sabi sa Bible, ang mga dinededicate lang ng mga bata, mga male sa Old Testament. Mga lalaki. Kaya si Jesus Christ, dinala siya sa templo dahil lalaki siya. Nung 8 days old siya. So hindi natin pinapractice yung bagay na yun. Hindi na natin ginagawa yun. That's an old covenant practice. Yung dedication na ginagawa natin doon sa mga magulang, na nagsabi, Pastor, pwede ba nating i-dedicate si ganito? Ginagawa natin, ang ibig sabihin ay, we ask God's blessing. We ask God's blessing to this child na darating yung time na maging Christian siya at yung mga magulang na nandyan ay maturuan ang kanilang mga anak sa daan ng Panginoon. Katulad kahapon, yung verse na binagay ko doon sa Proverbs ay patungkol sa kahalagahan ng pagkokorek sa mga bata at the very early age. Di ba sabi doon, huwag mong ipagkait ang pamalo sa iyong mga anak sapagkat hindi naman sila mamamatay kapag pinalo mo sila. Yun ang sabi doon At yun ang pinaliwanag ko. Pinaliwanag ko to in view of kailangan ang mga bata ay disiplinahin natin sa daan ng Panginoon. Yun yun. So yung dedication, mali yung concept ngayon ng dedication na parang practice siya ng church. Kaya ginagamit nila pati sa simbahan. Pwedeng gawin yan dito, pwedeng gawin sa bahay, pwedeng gawin sa restaurant. Pero ang ibig lang sabihin nun, we pray. Nagpapasalamat tayo dahil ang Diyos ang nagbigay ng anak na to sa pamilyang ito. At ipinagkakatiwala natin sa kamay ng Panginoon na sana dumating ang araw, ang batang ito ay makakilala rin kay Kristo. At tulungan ng mga magulang na sila ay masanay ang kanilang anak sa daan ng Panginoon. No? Yun po. Maraming salamat mga kapatid. Break na tayo.